Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang babaeng doktor na may 35 taong karanasan sa medisina. Ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang 9. Simpleng paraan para maibsan ang tuyong bibig, pag-ihi sa gabi, at pangalagaan ang kalusugan ng bato. Mga tito at tita, naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung bakit habang tayo ay nagkakaedad, mas madalas tayong gumising sa gabi para umihi? Parating pagod ang katawan, tuyo ang bibig, mabigat ang likod, at medyo manas ang mga paa, at iniisip nyo na normal lang ito dahil sa pagtanda? Pero sa totoo lang, may mga maagang senyales na nagpapakita na mas nahihirapan na ang ating mga bato, kidneys, kaysa dati. Kung alam natin kung paano ito aalagaan simula sa maliliit na gawi, malaki ang magiging pagbabago sa ating katawan. Sa video na ito ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 9 na napakakaraniwang bagay na pwede ninyong ibabad o panatilihin sa inyong bibig ng ilang minuto araw-araw bilang isang simpleng solusyon. Makakatulong ito para mas maging komportable ang katawan, masuportahan ang tamang pag-inom ng tubig para mabawasan ang tuyong bibig, at mapangalagaan ang kalusugan ng bato sa isang ligtas at simpleng paraan. Bago tayo pumunta sa pangunahing nilalaman, sana po ay i-like ninyo ang video na ito, i-share sa inyong mga mahal sa buhay, mag-subscribe sa channel, at mag-iwan ng komento para malaman kung nanonood kayo. Una, ang unti-unting pagbabad at pag-inom ng maligamgam na tubig. Pakinggan man natin ay parang napakasimple. Ngunit ang pinakasimpleng bagay na ito ang madalas kalimutan ng maraming mga tito at tita araw-araw. Iniisip ng marami na ang pag-inom ng tubig ay dapat mabilisan lang para matapos na. Pero paglagpas ng edad 55, hindi na ganoon kagaling ang ating katawan na i-regulate ang pakiramdam ng uhaw. May mga nakatatanda na halos buong araw ay hindi na uuhaw. At saka lang maalala na kulang sila sa tubig kapag tuyo na ang bibig, madilaw na ang ihi, pagod ang katawan, at medyo nahihilo na. Kapag nangyari ito, nahihirapan ang mga bato dahil kulang sa tubig. Mas nagiging concentrated ang ihi. Mas mahirap ilabas ang mga dumi sa katawan, at sa gabi ay mas madalas ang hindi regular na pag-ihi, minsan paunti-unti, minsan marami, minsan parang ihing-ihi na, pero konti lang ang lumalabas. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na ito. Gusto kong bigyan ninyo ng pansin ang isang maliit na trick. Sa halip na lagukin agad ang isang malaking baso ng tubig, gumamit ng maligamgam na tubig. Ibabad ito sa bibig ng ilang segundo at dahan-dahang lunukin ng paunti-unti. Ang paraang ito ay mukhang walang espesyal, pero napakaangkop nito sa mga may edad na. Kapag ang maligamgam na tubig ay nanatili sa bibig ng ilang saglit, na-stimulate ang laway, nababawasan ang pagkatuyo ng bibig at lalamunan, at mas banayad na tinatanggap ng katawan ang tubig. Hindi ito himala, at hindi ibig sabihin na gagaling agad ang bato ninyo dahil lang nagbabad kayo ng tubig sa bibig, kundi nakakatulong ang gawing ito para mas maging pantay ang pagpasok ng tubig sa katawan. Mas tama ito at hindi nakakabigla sa tiyan kumpara sa mabilisang pag-inom. Maraming Pilipinong may edad na ang natatakot uminom ng tubig sa hapon o gabi dahil ayaw nilang umihi sa madaling araw. Mukhang lohikal ito, pero sa totoo lang, kung buong araw kang kulang sa tubig at sa gabi ka lang iinom ng marami, dahil inuhaw ka, mas maguguluhan ang katawan mo. Ayaw ng mga bato, kidneys, ng biglaang pagbabago. Ang kailangan ng bato ay sapat at pantay na dami ng tubig sa buong araw, lalo na mula umaga hanggang maagang hapon. For 19, ang pagbabad ng maligamgam na tubig at unti-unting paglunok ay isang paraan para madaling mapanatili ang ugaling ito. Kahit ang mga taong tamad uminom ng tubig noon, nang subukan nila ito, mas nagustuhan nila dahil komportable sa bibig, banayad sa tiyan, at hindi nakakabigla. May nakausap akong isang lolo dito sa Maynila na nag-share na dati. Paggising niya sa umaga, umiinom agad siya ng matapang na kape at manonood ng TV hanggang tanghali bago makainom ng ilang lagok na tubig. Reklamo niya, pabalik-balik siya sa banyo sa gabi, madilaw ang ihi, pagod ang katawan, at sobrang tuyo ng bibig paggising. Binago niya ang isang maliit na bagay. Tuwing umaga pagkatapos maghilamos at magsipilyo, nagbababad siya ng maligamgam na tubig sa bibig ng ilang segundo bago lunukin. Ginagawa niya ito ng dahan-dahan sa loob ng 5 minuto at hindi na siya umiinom ng biglaan. Makalipas lang ang ilang linggo, sinabi niyang hindi na gaano tuyo ang bibig niya, mas malinaw na ang kulay ng ihi niya at mas magaan ang pakiramdam niya sa umaga. Hindi ito patunay na nakakagamot ito ng sakit sa bato, pero ipinapakita nito na ang isang maliit na gawi ay makakatulong para mas maging komportable ang takbo ng katawan. Sa siyensya,
Ang bato ay organ na nagpapala, filter ng dugo. Para makapag-filter ng maayos, napakahalaga ng sapat na daloy ng dugo, dami ng likido sa katawan, at balanse ng tubig. Kapag kulang sa tubig, iipunin ng katawan ang natitirang tubig, kaya uunti at lalapot ang ihi at maaaring tumaas ang konsentrasyon ng dumi sa dugo, lalo na sa mga bumababa na ang function ng bato. Ang pagbabad ng maligamgam na tubig ay hindi magpapababa ng creatinine sa loob ng ilang minuto, ngunit makakatulong ito para makabuo ng tamang ritmo sa pag-inom ng tubig, at ito ang may pangmatagalang benepisyo. Ang mga senyales na baka kulang kayo sa tubig ay kinabibilangan ng laging tuyong bibig, bitak-bitak na labi, madilim at madilaw na ihi, titibi, constipation, o pagiging pagod at nahihilo pagsapit ng hapon. Inaakala ng ilang tito at tita na ito ay dahil lang sa pagtanda o pagbaba ng blood sugar, pero ang patuloy na mild dehydration ay nakakabigat din sa pakiramdam. Paalala lang po, kung kayo ay may malalang sakit sa puso, heart failure, severe kidney disease, o manas, at sinabihan kayo ng doktor na limitahan ang pag-inom ng tubig, huwag po kayong basta-basta iinom ng mas marami. Iba-iba ang kondisyon ng bawat tao. Ang simpleng paraan, sa umaga paggising, maghanda ng isang baso ng maligamgam na tubig, hindi masyadong mainit. Ibabad ng paunti-unti sa bibig ng ilang segundo bago lunukin. Gawin ito ng mga 5 minuto. Pwede rin itong ulitin sa kalagitnaan ng umaga o maagang hapon. Pagkalipas ng alas, asin ng gabi, pwede pa ring uminom pero dapat katamtaman lang at huwag biglaan at obserbahan ang inyong katawan. Kung sobra ang ihi sa gabi, suriin ang kabuuang nainom na tubig, oras ng pag-inom, dami ng asin sa pagkain, at mga gamot na iniinom. Kung pamilyar at nakatulong sa inyo ang unang tip na ito, paki-type ang numero 1 sa comment section para malaman ko. Mas madali at pamilyar pa ang mga susunod na ibabahagi ko. Pangalawa, ang luya. Ang luya ay napakakaraniwan na sa mga kusina nating mga Pilipino. Iniisip ng iba na ang luya ay panglugaw, pangtinola, pangpaksiw, o pangsalabat lang kapag malamig ang panahon. Pero ang totoo, ang isang napakanipis na hiwa ng sariwang luya na ibababad ng bahagya sa bibig ng ilang minuto ay pwedeng maging magandang gawi para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga madalas lamigin ang tiyan, matabang ang panlasa, medyo nasusuka sa umaga, o may mahinang sirkulasyon kaya madaling manlamig ang kamay at paa. Kapag mas maayos ang digestion, mas masarap kumain, maayos ang tulog, at tama ang dami ng tubig sa katawan, mas hindi mahihirapan ang bato. Alam kong may mga tito at tita na takot sa luya dahil baka nakakapaso, maanghang o nakakasikmura. Tama po iyon kung sobra o mali ang oras ng paggamit. Pero hindi ko po sinasabing kumain kayo ng maraming luya o uminom ng napakatapang na salabat ng tuloy-tuloy. Ang tinutukoy ko ay isang napakanipis na hiwa lang, ibababad ng bahagya sa bibig sa loob ng 3 hanggang 5 minuto, sapat na para mag-stimulate ng laway, pampainit ng lalamunan, at magising ang katawan ng banayad. Para sa mga nakatatanda, madalas tamad ang katawan sa umaga, walang gana kumain, o minsan ay medyo naduduwal. Ang manipis na luya ay nakakatulong para guminhawa ang bibig at makapaghanda para sa almusal. Ano ang kinalaman ng luya sa bato? Linawin po natin para walang maling akala. Ang luya ay hindi gamot sa sakit sa bato. Hindi nito mapapalitan ang gamutan para sa kidney failure o maibabalik sa normal ang creatinine nang dahil lang nagbabad ka sa bibig ng ilang minuto. Pero nakakatulong ang luya ng didirekta na napakahalaga rin. Una, nagpapainit ito ng tiyan para tumulong sa digestion kaya mas nagiging maayos ang pagkain. Pangalawa, ang banayad na anghang ay nagpapadami ng laway para iwas tuyong bibig. Pangatlo, sa mga medyo nasusuka o mapakla ang bibig paggising, pinagiginhawa ng luya ang bibig para mas madaling makainom ng maligamgam na tubig pagkatapos. May isang lola dito sa probinsya na 70 anyos na nakausap ko, sabi niya kamakailan, ay matabang ang panlasa niya, tinatamad kumain sa umaga, pagod at nanlalamig ang mga kamay at paa. Wala siyang malalang sakit sa bato, pero minsan tumataas ng bahagya ang creatinine niya dahil sa hindi tamang pagkain, kulang sa tubig, at pag-inom ng painkillers dahil sa rayuma, arthritis. Sinubukan niyang magbabad ng napakanipis na hiwa ng luya sa umaga bago uminom ng maligamgam na tubig. Hindi niya ito inabuso at hindi tinuring na milagrong gamot. Makalipas ang ilang panahon, nawala ang panunuka niya sa umaga, guminhawa ang tiyan niya at mas naging maayos ang routine niya. Ang pagbabago ay wala sa luya mismo, kundi sa mas malusog na mga gawin na idinulot nito.
Kung palaging matabang ang panlasa ninyo at nanlalamig ang tiyan paggising, pwede ninyo itong subukan. Paalala lang po, kung mayroon kayong ulcer, matinding acid reflux o GERD, singaw, o umiinom ng blood thinners, baka hindi ito para sa inyo. Huwag din itong gawin nang walang laman ang tiyan kung mahina ang inyong sikmura. Pangatlo, isang manipis na hiwa ng lemon o kalamansi na may konting asin o napakalabnaw na tubig na may kalamansi para mag-stimulate ng laway. Pamilyar na ito sa marami. Mula pa noon, ginagamit na natin ang asim para maibsan ang pagkatabang o pagkatuyo ng bibig at lalamunan. Pero lilinawin ko po, hindi ko kayo pinapayuhang gumamit ng sobrang asim na kalamansi o lemon, lalong hindi sobrang alat na asin, at hindi ko sinasabing gamot ito sa bato. Ang gusto ko lang ibahagi ay para sa ilang nakatatanda, ang pagbabad ng napakanipis na hiwa ng lemon na may konting asin o sobrang labnaw na lemon. Kalamansi water sa bibig ng ilang segundo bago lunukin, ay nakakatulong maglabas ng laway, nagpapaginhawa ng bibig, at mas nagiging natural ang pag-inom ng tubig. Habang nagkakaedad, marami ang nakakaranas ng tuyong bibig dahil kulang sa tubig, epekto ng gamot sa high blood, allergy, sleeping pills, o gamot sa diabetes. Mayroon ding natutuyo ang bibig dahil nakanganga matulog, may sinusitis, nakasuot ng pustiso, o humina na ang salivary glands. Kapag tuyo ang bibig, tinatamad uminom ng tubig at walang gana kumain. Ang banayad na asim ay nag-i-stimulate ng laway. Kapag may laway na, hindi natuyo ang dila, mas maayos na ang panlasa, at mas madali nang makainom ng maligamgam na tubig pagkatapos. May kilala akong isang tito na laging nagigising sa gabi dahil tuyo ang lalamunan. Iinom siya ng isang malaking baso ng tubig, tapos maya-maya, maiihi na siya ng paulit-ulit hanggang umaga, kaya sira ang tulog. Pagkatapos payuhan, binago niya ito. Uminom siya ng sapat na tubig sa araw. Sa gabi, kapag tuyo ang bibig, hindi siya umiinom ng marami agad. Nagbababad muna siya ng napakalabnaw na lemon water sa bibig para lumabas ang laway, saka lang siya iinom ng kaunting maligamgam na tubig. Dahil doon, nawala ang fake thirst peking, uhaw, niya, at hindi na niya kailangang uminom ng maraming tubig sa gabi. Ngunit mag-ingat po sa asin. Ang mga may sakit sa bato, high blood, sakit sa puso o manas ay dapat bantayan ang pag-inom ng asin. Mas ligtas ang ilang patak ng kalamansi o lemon sa maligamgam na tubig na sobrang labnaw walang asukal at sobrang konting asin lang kung pinayagan ng doktor. Mag-ingat din ang mga may singaw, masakit na ngipin, GERD o maninipis na enamel ng ngipin sa sobrang asim. Nakakababa ito ng creatinine. Hindi po. Ang creatinine ay sumasalamin sa maraming bagay gaya ng kidney function, muscle mass at dehydration. Ang lemon o kalamansi ay tumutulong lang sa pakiramdam ng bibig para tama ang pag-inom ninyo ng tubig. Pang-apat, isang manipis na hiwa ng mansanas na ibababad bago nguyain. Ang mansanas ay laging nababanggit sa malusog na pagkain. Pero alam nyo ba na ang pagbabad ng manipis na hiwa ng mansanas ng ilang minuto sa bibig bago nguyain ay napakaginhawa para sa mga nakatatanda? Hindi ko sinasabing kumain kayo ng napakaraming mansanas para gamutin ang bato, kundi ang mabagal at banayad na paraan ng pagbabad nito para lumabas ang laway at magising ang panlasa. Tinuturuan tayo nito na kumain ng mabagal at hindi nagmamadali. Maraming matatanda ang tuyo at matabang ang bibig sa umaga, kaya walang ganang kumain. Tapos kapag kumain, sobrang bilis o kaya ay nagpapalipas ng gutom. Kapag irregular ang pagkain, mabilis mapagod, madaling ma-constipate, madaling ma-dehydrate. Ang manipis na hiwa ng mansanas na ibababad ng mabagal ay nagpapalamig sa bibig at mas nalalasahan ang pagkain pagkatapos. Matamis-tamis ang mansanas, hindi sobrang asim, kaya bagay sa marami. Kapag ninuyan ng mabuti, ang fiber nito ay papasok ng mabagal sa katawan, nakakatulong sa digestion. Alam nyo ba na ang pag-ihi sa gabi at constipation pagtitibi ay magkaugnay? Kapag constipated, naiipit ang ibabang bahagi ng tiyan, kaya na-stimulate ang pantog, bladder, at laging gustong umihi. Dagdag pa na ang mga constipated ay kulang sa tubig at fiber. Ang pagnguya ng mansanas ay hindi gamot sa pag-ihi sa gabi, ngunit nakakatulong ito sa pangkalahatang kalusugan. Pwede ninyong hiwain ng napakanipis kung mahina na ang inyong ngipin o pustiso. Para sa may diabetes, bantayan ang dami ng kinakain. Para sa mga may malalang sakit sa bato, bantayan ang potassium base sa payo ng doktor. Panlima, isang manipis na hiwa ng peras, pear, na ibababad para lumabas ang natural na tamis. Ang peras ay may banayad na tamis, maraming tubig, at mas malambot kaysa mansanas kung hinog na.
Kaya napakaganda nito sa mga tito at tita na laging tuyo ang bibig, lalamunan, o parang laging naiinitan ang katawan. Maraming matatanda na pagsapit ng hapon o gabi ay natutuyo ang lalamunan pero ayaw uminom ng tubig dahil ayaw umihi sa gabi. Sa ganitong pagkakataon, ang pagbabad ng manipis na hiwa ng peras ay napakaginhawa. Hindi ito kapalit ng tubig o gamot, pero binabasa nito ang bibig sa banayad na paraan. Maraming nakatatandaang napagkakamalan na kulang sila sa tubig, pero minsan ay natutuyo lang ang kanilang lalamunan dahil nakatapat sa electric fan, nasa aircon, nakanganga matulog, o dahil sa gamot. Kapag tuyo, iinom agad ng malaking baso ng tubig kaya pabalik-balik sa banyo sa gabi. Ang peras ay may natural na tubig na unti-unting lumalabas habang binababad. Hindi ito matapang gaya ng kalamansi o luya. May kilala akong lola na 75 anyos. Tuwing gabi ay reklamo niya ang tuyong lalamunan pero nagpipigil uminom ng tubig. Lalo siyang nahirapan kaya pagdating ng madaling araw, napainom siya ng marami kaya pabalik-balik sa ihi. Binago niya ang gawi. Uminom siya ng maayos sa umaga at tanghali. Binawasan ang maaalat na ulam gaya ng tuyo, bagoong o daing sa gabi. At kapag natuyo ang bibig niya, nagbabad lang siya ng manipis na peras. Mas nakatulog siya ng maayos, hindi dahil gamot ang peras sa pag-ihi, kundi binago nito ang maling gawin niya. Pang-anim, isang napakalabnaw na pulot, honey, na ibababad ng bahagya para mapaginhawa ang bibig at lalamunan. Ang pulot ay paborito ng maraming nakatatanda dahil nakakaginhawa ito ng lalamunan. Pero lilinawin ko agad, hindi ito gamot sa bato at hindi ito pwede sa lahat kung hindi gagamitin ng tama. Napakalabnaw lang dapat o manipis na pahid sa bibig. Para sa mga edad 55 hanggang 80, marami ang mahilig magbabad ng matatamis na candy kapag tuyo ang lalamunan. Ang candy ay puno ng asukal na masama sa ngipin at blood sugar. Ang kaunting-kaunting pulot na tinunaw sa tubig ay mas mabuti para mabawasan ang pagkatuyo ng bibig at hindi na maghanap ng soft drinks o candy. Babala po para sa mga may diabetes, pre-diabetes, fatty liver o hindi stable ang blood sugar, huwag po kayong basta-basta gagamit ng pulot kahit pa pure honey iyan. Asukal pa rin po ito. Pakonsulta muna sa doktor. Bakit ito nakakatulong sa iba? Minsan, hindi talaga tayo uhaw, kundi nagagasgas lang ang tuyong lalamunan dahil sa dry season o aircon. Ang manipis at banayad na tamis ng labnaw na pulot ay nagpapaginhawa rito, kaya hindi ka na mapipilitang lumagok ng maraming tubig bago matulog. Kung mapait o tuyo ang inyong bibig pero bawal sa inyo ang pulot dahil sa diabetes o singaw, bumalik po tayo sa maligamgam na tubig. Huwag pong iinom ng purong pulot sa pag-aakalang pampalakas ito ng bato. Nakakataas lang ito ng asukal ninyo. Pampito, isang manipis na hiwa ng pipino na ibababad para lumamig ang bibig. Ang pipino ay mura, madaling hanapin, at laging nasa hapag nating mga Pilipino. Akala ng iba pang sahog lang ito o side dish, pero ang pagbabad ng manipis na hiwa nito ay napakabuti sa mga laging naiinitan ng bibig. Hindi nito lilinisin agad ang bato ninyo, pero dahil marami itong tubig at matabang ang lasa, napakagaan nito sa pakiramdam. Habang tumatanda, marami ang naghahanap ng maaanghang at maaalat na pagkain para may lasa, gaya ng tuyo, daing, bagoong, adobong mani, chicharon, at maaalat na biskwit. Masarap ito sa umpisa, pero nakakauhaw, nakakatuyo ng bibig, nakakataas ng blood pressure, at nakakasama sa bato. Ang pipino na matabang ay ginagawa ang kabaligtaran. Pinapalamig at binabasa nito ang bibig, kaya mas madali tayong bumalik sa mga hindi maaalat na pagkain. Ang pagkain ng sobrang alat ang isa sa mga tahimik na sumisira sa puso at bato. Kung kayo ay mahilig magmeryenda ng maaalat habang nanonood ng TV sa gabi gaya ng chicharon o mani, subukan ninyong palitan ng pipino, mansanas o peras. Baka matabang sa umpisa, pero masasanay din kayo at mapapansin ninyong hindi na kayo uhaw ng uhaw sa gabi. Kung sensitibo ang tiyan ninyo sa hilaw o malamig na pipino, gumamit lang ng kaunti sa room temperature at balatan at hugasang mabuti. Pangwalo, isang manipis na hiwa ng malambot na pinakuluang kundol, winter, melon, para kumalma ang bibig at mabawasan ang paghahanap ng maaalat. Kapag narinig ang kundol, may isip agad natin ang sabaw o ulam. Hindi ko sinasabing uminom kayo ng napakaraming sabaw ng kundol o gamitin itong gamot sa bato. Ang pagbabad sa bibig ng malambot na pinakuluang kundol ay nakakatulong sa mga laging naghahanap ng maaalat o matatamis sa gabi, gaya ng tira-tirang adobo na ipapare sa bahaw o matapang na kape. Ang malambot na kundol ay matabang at kalmado. Sabi ko nga, kung gusto nating alagaan ang ating bato,
dapat nating sanayin ulit ang ating bibig sa mga kalmado o matatabang na lasa. Dahil kung laging naghahanap ng maalat ang bibig natin, tataas ang blood pressure natin. Ang kundol ay hindi milagro, pero tulay ito para makabalik ang panlasa ninyo sa mas masusustansya at hindi maaalat na pagkain. Huwag lang kakain ng sobrang dami o galing sa refrigerator dahil baka lamigin ang tiyan ninyo at magka-diarrhea. Pangsiyam, isang yelo na nakabalot sa manipis na tela o malamig na kutsara na ididikit sa labi kung nakakaranas ng pekeng uhaw. Baka magulat kayo dito. Minsan pakiramdam nyo uhaw na uhaw kayo at gustong uminom ng tubig. Pero ang totoo, hindi dehydrated ang katawan nyo kundi natuyo lang ang inyong labi at bibig dahil nakanganga matulog, naiinitan, o dahil sa epekto ng gamot. Ang pagdampi ng malamig na kutsara o yelong nakabalot sa tela sa labi sa loob ng ilang segundo ay makakatulong na pakalmahin ang pakiramdam para ma-realize ninyo kung uhaw ba talaga kayo o hindi. Lilinawin ko po, hindi ko sinasabing ngumatngat kayo ng yelo o kumain ng puro malamig, lalo na kung pangingilo ng ngipin, sore throat o sensitibo kayo sa lamig. Ginagawa lang ito para ma-distinguish natin ang tuyong bibig sa totoong uhaw. Maraming tito at tita ang kumakain ng maalat sa gabi, na tapat sa electric fan, natuyo ang bibig, kaya uminom agad ng isang pitsel ng tubig. Maya-maya, babangon para umihi, tapos iinom ulit. Buong gabi sira ang tulog. Kung alam ninyong sa bibig lang ang problema at hindi buong katawan, mas madaling solusyonan ito nang hindi umiinom ng napakaraming tubig bago matulog. Kaya, ano ang pinakamahalagang aral dito? Hindi ibig sabihin na kapag nagbabad kayo ng mga ito, ay lalakas ang bato nyo ng 200 beses. Walang milagro na bababa agad ang creatinine ninyo sa loob ng 5 minuto, gaya ng nakikita nyo sa mga fake ads. Ang totoong mahalaga ay marunong kayong makinig sa katawan ninyo. Alamin kung kailan tuyo lang ang bibig, kailan totoong uhaw, kailan epekto ito ng sobrang maalat na pagkain, at kailan epekto ng gamot o kailangang magpatingin sa doktor. Maraming matatanda ang naghahanap ng mga himalang pagkain pero nakakalimutan ang mas nakakasama. Tulad ng basta-bastang pag-inom ng painkiller dahil sa rayuma, kahit sira na ang bato, pagkain ng sobrang alat tuyo, daing, bagoong araw-araw, hindi pagkontrol sa high blood at diabetes, pag-inom ng matapang na kape at pag-aakalang tubig na iyon, at pagpipigil ng ihi. Ito ang mga tahimik na sumisira sa ating mga bato. Ang kailangan ng bato ninyo ay tamang tubig, tamang pagkain na hindi maalat, sapat na tulog, at kontroladong blood pressure at blood sugar. Kung nakakaranas kayo ng matinding manas, walang tigil na pagod, mabula at matagal mawala na bula sa ihi, mahapdi o may dugong ihi, walang gana kumain, pangangati ng balat, hirap huminga, at palaging mataas ang BP, magpatingin agad sa doktor. Huwag umasa lang sa mga remedyo sa bahay. Sana, pagkatapos ng video na ito, hindi na kayo maniwala sa mga clickbait na pangako. Ang kalusugan ng bato ay pinapangalagaan sa pamamagitan ng disiplina, pagkontrol sa sarili, at tamang pagmamasid sa katawan araw-araw. Mga tito at tita, kung nakatulong ang video na ito na mas maintindihan ninyo ang pag-ihi sa gabi, tuyong bibig, at kalusugan ng bato, pakitype po ang numero 1 sa comment section. Gusto ko ring malaman kung alin sa 9 na ito ang nasubukan nyo na o balak ninyong subukan. Muli, ako po si Dr. Althea Ramos. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa pamilya, at mag-subscribe sa ating channel para hindi ninyo palampasin ang mga susunod nating health tips. Ingat po kayo palagi.